After nga nating ma-explore ang natatagong ganda ng Apo Island, this time, i-explore naman natin kung ano ang natatagong ganda at history ng isa sa pinagmamalaki ng Dumaguete. Walang iba kundi ang Rizal Boulevard. Let's go! 5 pangalang ng hapon is nag-ready na kami para magpunta sa tourist destination na pinagmamalaki ng Dumaguete. The Christmas trees on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. After nga naming maglakad ng medyo malayo at makipagpatentero sa traffic, finally narating din namin ang napakagandang view ng Rizal Boulevard. Mapapansin mo talaga na dinadayo yung Rizal Boulevard na to. At iba't ibang klase ng tao yung makikita mo dito. Merong mga estudyante, senior, magjowa, at single. At habang naglalakad ka naman at nagsa-sightseeing, ay maririnig mo ang lagaslas ng alon at ang simoy ng hangin na napakalamig. At habang binabaybay namin kahabaan ng Rizal Boulevard, mapapansin mo na sobrang daming mabibili rito. Gaya ng ice cream, iba't ibang klaseng mga souvenir, balot, at popcorn. At tulad sa mga ibang mga public places, bawal na bawal din po ang magyose rito. At kung hilig mo na may nakakapawis na activities, no problem yan mga dre. Meron silang spot kung saan pwede ka mag-volleyball, mag-jogging at walking kasabay ng malamig na simoy ng hangin, at mag-zumba kasama ng mga amiga, tropa, at iba pa. Alam nyo ba, sobrang historical ng Rizal Boulevard na to? Dito lang naman dumaong yung napaka-famous na hero natin mga dre. Walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Ayon sa nakausap nating source mga dre, dito nga raw dumaong si Dr. Jose Rizal at namalagi ng 3 araw bago siya dali ng dapitan. Ayon sa nakausap nating source mga dre, tuwing umaga nga daw is dyan nagja-jogging si Dr. Jose Rizal sa kahabaan ng Rizal Boulevard na yan. But wait, there's more mga dre. Sa pamamalagi nga raw ni Dr. Jose Rizal ng 3 araw dito mga dre, nagkawang gawa siya rito at marami siyang ginamot na mamamayan ng tiga Dumaguete. Talagang real life hero talaga si Dr. Jose Rizal natin mga dre. Biruin mo sa 3 araw na pamamalagi niya rito, nakapagkawang gawa pa siya at napakarami niyang natulungang mga kababayan natin tiga Dumaguete. At yan ang istorya kung bakit tinawag na Rizal Boulevard yan mga dre. Sobrang na-amaze ba kayo mga dre? But wait, there's more. Alam nyo bang may istorya din sa likod ng mga naggagandahang mga madre na yan? Ayon sa nakausap nating source mga dre, noong 1904, unang dumaong sa Dumaguete yung mga naggagandahang mga madre na yan. At sa taon ding 1904 mga dre, sila ang kauna-unahang madre na nagturo ng edukasyon para sa kabataan sa Dumaguete mga dre. Fast forward tayo sa 1905 mga dre, at sa taong ding yon mga dre, unang tinayo ang St. Paul Academy mga dre. At sila mismo ang namuno at namahala ng St. Paul Academy mga dre. At fast forward tayo sa 1965 mga dre, itinatag na nila ang pamahalaang Sister of the St. Paul. At sa panahon nga ng pamumuno nila mga dre, nakapagtayo lang naman sila ng 6 na paaralan, pagamutan, at iba pang mga kawang gawa. Nakaka-amaze sila mga dre, no? Biruin mo, kahit ibang lahi sila mga dre, hindi sila nag-atubiling tulungan yung mga kababayan natin Pilipino. Iba talaga pag si Papa G yung nasa puso mo, no? Hindi ka mag-atubiling tumulong sa kapwa. Fast forward na tayo sa present timeline natin mga dre. Kung pagod ka naman kadya-jogging at kalalakad mga dre, no problem yan mga dre. Meron silang spot kung saan pwede kang magpamasahe mga dre. Sa kabila ng nakuha mong pagod sa tour mga dre, ang sarap lang magpamasahe. Pero di na namin tinrayan mga dre kasi nga gahol na kami sa oras. Kung problema mo naman ay naihe o lagi nasi CR, no problem yan mga dre. Meron silang 4 na comfort room na magpapaginhawa ng iyong pakiramdam. Fast forward tayo sa main topic at dinayo ko talaga dito. Walang iba kundi ang ihaw-ihaw. Unahin natin sa ambience ng lugar, talaga namang napakaganda at napakaaliwalas. Dagdag mo pa yung overlooking na dagat, talaga namang nakakamangha. Isama mo pa yung magandang setup ng paninda nila, ay talaga namang gaganahan kang bumili. At sa dami ng panindang
naka-display nila mga dre. Halos hindi na namin alam kung ano yung pipiliin namin mga dre. Ito nga pala yung mga choices sa mga paninda nila mga dre. Meron silang barbecue, atay ng manok, daing na bangos, at mang inasal version na pinagmamalaki nila. Meron din silang marinade liempo, inihaw na bangos, inihaw na pusit at inihaw na hipon. Available nga rin pala sa kanila ang lugaw tokwa baboy o LTP. Ang sarap sana maglugaw tokwa baboy mga dre. Kaso lang, alam nyo naman, no rice kami. Hindi pasok sa diet namin yan mga dre. Kaya pass. Hindi ako na-inform mga dre. Paborito rin pala ng mga kasama ko ang ihaw-ihaw. At dahil parehas tayo ng mga paborito mga dre, I'm sure magkakasundo tayo mga dre. Alam nyo bang nabudol ako ng balon-balunan na to mga dre? Kala ko kasi isaw mga dre. Kaya ang sabi ko sa si Sarah nyo mga dre, sige 5 agad niya. Balon-balunan pala. Sobrang tigas niya mga dre. Nagalit tuloy yung si Sarah nyo sa akin mga dre. At ang sabi niya mga dre, ayan, turo kasi ng turo. Hindi mo tinitingnan yung pinipili mo. Awit, beast mode mga dre. Special shoutout nga pala sa Team DJ Dre. Diba mahilig kayo sa mga inihaw? Perfect sa atin to mga dre. Lalo na kay Boss JR aka Boss Toyo. Ang hilig kaya sa inihaw nun. Located nga pala tong JJ's inasal na to sa mismong Rizal Boulevard mga dre. At sa mga magpupunta, sa bandang dulo lang sila ng Rizal Boulevard. At ayon sa nakausap nating crew ng JJ's inasal, sobrang dinadagsa daw sila dito pag weekend. Lalo na pag summer. Made to order nga pala sila dito mga dre. At guess what mga dre? Kahit made to order sila dito mga dre, for sure, hindi ka maiinip mga dre kasi sobrang bilis nila magluto mga dre. At habang nagse-selfie nga kami ng si Sarah nyo mga dre, maya lang is dumating na yung in-order namin. So paano pa mga dre? Simulan na natin to. So tara, kain tayo mga dre. Alam nyo ba sa pag-ikot-ikot ko sa Rizal Boulevard na to mga dre, may napansin lang ako isang kakaiba mga dre. Sa haba ng nilakad at oras ng pamamasyal namin dito, ni isa, wala akong nakitang namamalimos mga dre. Nakaka-amaze diba? Hindi tulad sa ibang lugar, nagkalat yung mga namamalimos na bata mga dre. Siguro pamilyar naman kayo sa ibang lugar na bigla na lang may kakalabit sa'yo at mamamalimos mga dre, no? Pero dito, never ka maka-experience nun mga dre. Patunay lang yun, napakadisiplinado talaga ng mga tao rito mga dre. At alam nyo rin ba mga dre, ultimo parking boy dito, nakaregister sa munisipyo mga dre. At guess what? May ID pa sila mga dre. Di katulad sa ibang lugar na kung sino-sino lang ang gusto mag-parking boy mga dre. Minsan nga sa ibang lugar, masama pa loob pag binigyan mo ng 5 piso awit, di ba? At ayon sa nakausap nating source dito mga dre, kahit maraming night bars dito, never ka daw makakita ng mga nag-aaway dito. Siguro pamilyar naman kayo sa ibang night bars mga dre. Talagang pinagmumula ng mga gulo. Di mo naman maiiwasan yun paglasing na isang tao mga dre. Yung iba, gulo yung hanap mga dre. Pero dito, never ka raw maka-experience ng ganon mga dre. Kahit nga daw makatulog ka sa kalsada rito dahil sa sobrang kalasingan, tinitiyak to na walang mananamantala sa'yo at ni isa sa gamit mo, walang mawawala. At kahit daw tricycle driver o owner ng isang establishment, never ka raw tatagain dito sa presyo mga dre. Di tulad sa ibang lugar mga dre, pag alam nilang dayo ka, tatagain ka na sa presyo mga dre. Madalas namin ma-experience yan sa mga ibang tour namin mga dre. Tipong presyo nila is nagre-rate lang ng 500. Awit, pe-presyohan ka na ng 700 o kaya 800 mga dre. Hindi ka naman nila lahat mga dre, pero wag naman ganun sana mga dre. Paano naman kami maulit pumunta sa lugar nyo kung mananaga kayo ng presyo mga dre, diba? Pero dito sa Dumaguete, pag alam nilang dayo ka, asahan mo na yung mainit na pagtanggap sa'yo at ginagarantiya nila na aasikasuhin ka nila. Kaya yan ang reason kung bakit nabuo ang salitang Dumaguete, the gentle people. Dito na siguro natin tatapusin yung video na to mga dre. Pasensya na kayo Alam nyo naman kung gaano kahirap mag voice over mga dre. Salamat nga pala sa patuloy pa rin na sumusuporta sa atin mga dre, mapa Facebook at YouTube. Thank you so much sa inyo mga dre. At syempre sa mga liker at commentor natin dyan mga dre, salamat sa solid na support nyo At sa mga silent viewers natin dyan na solid din sumuport, thank you so much mga dre. At shoutout din sa master ko mga dre, Master Discartimits Vlog. Master, I miss you master. At kung bago ka pa lang sa channel ko dre, subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga bagong video natin. At paki-like and share mo na rin tong video na to bilang tulong sa ating channel. So meron na nga rin pala tayong Facebook page. So ilalagay ko na lang yung link ng
Facebook page natin dyan sa description sa ibaba. So pakalike and follow na lang mga dre. Salamat in advance. So hanggang dito na lang tayo mga dre. Salamat sa panonood nyo. Salamat sa solid na suporta nyo palagi mga dre. God bless, stay safe, and goodbye. Hello guys! Welcome to my Tito's channel. If you are new here, smash the like button and subscribe. Make sure to hit the notification bell so you'll never miss a video from my Tito. He also has a Facebook page named Dre TV. The link is Dre TV X Looney Ron. That's all for today's video. Stay safe everyone. Bye!